Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang horror action film na may pamagat na The Hills Have Eyes. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ang isang military nuclear testing base sa disyerto ng New Mexico na kilala bilang Sector 16. Makikita natin ang isang babae na ginawang breeding slave ng mga mutant. Siya ay sumisigaw sa sakit habang ang pinuno ng mga mutants na si Hades ay walang awa na pinunit ang sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Ngunit nang mapagtanto niyang patay na ang bata ay dinurog niya ng bato ang bungo nito. Ang mga kaganapan na humantong sa kasuklam-suklam na pagsubok na ito ay malapit ng matuklasan. Lumilitaw na mga 2 taon na ang nakalipas ay may isang pamilyang Amerikano ang hindi namalayang nakapasok sa Sector 16. Hindi nagtagal, ang mga lalaki mula sa pamilya ay pinatay habang ang babae ay na-hostage para gawing breeding slave ng mga mutants. Kasunod ng insidente ay nagpasya ang gobyerno na bantayang mabuti ang Sector 16. Ang hukbo ng US kasama ang isang pangkat ng mga siyentipiko ay ipinadala upang mag-install ng infrared surveillance system. Si Dr. Wilson ay nagtatag ng isang kampo sa base upang magsubaybay sa lugar. May nakita siyang hindi pangkaraniwang aktibidad malapit sa site, ngunit biglang nawala ang feed ng data. Maya-maya, si Dr. Han ay nasa isang lumang bunker at nag-aayos ng mga kamera nang matuklasan niyang nasunog ang pangunahing kahon ng kuryente. Bago pa siya makapag-react, ay may umatake sa kanya na naging dahilan upang magkapira-piraso ang kanyang katawan. Sa ibang lugar din ka-recap ay nagtatrabaho si Dr. Foster sa tuktok ng mga burol. Ngunit nakakita siya ng isang nakakatakot na mutant. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit isa pang mutant ang lumitaw mula sa kanyang likuran at brutal na pinaslang siya. Dahil sa nangyari, ay naririnig ng kanilang commanding officer na si Colonel Reading ang kanyang desperadong sigaw. Kaya, umakyat ito sa burol upang mag-imbestiga. Ngunit, bago siya makahanap ng anuman, ay isang mutant ang umatake sa kanya ng isang matalim na sibat at itinapon siya sa bangin. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay ipinakilala sa atin ang isang grupo ng mga sundalo ng National Guard na pinamumunuan ni Sergeant Jeffrey. Siya ay inilarawan bilang isang matigas at disiplinadong opisyal at pinapagalitan niya ang kanyang mga sundalo pagkatapos ng kanilang hindi matagumpay na misyon. Pagkatapos ay inutusan ni Sarge ang kanyang kuponan na i-deploy sa disyerto na base sa Sector 16 para sa kanilang susunod na pagsasanay. Ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang misyon ay maghatid ng mga supply sa mga siyentipikong nakatalaga doon. Gayunpaman, nananatiling walang kamalayan ang mga sundalong ito sa malagim na sinapit ng mga siyentipiko. Pagdating sa Sector 16, ay nakita nilang ganap na inabandona ang kampo na walang bakas ng hukbo o ng mga siyentipiko. Napagtanto din nila na hindi makakontak sa labas ng base dahil sa napaka-remote na ng lokasyon na ito. Maya-maya ay inutusan ni Sarge ang isang sundalo na nagngangalang Crack na hanapin si Colonel Reading na responsable para sa seguridad ng kampo. Sa kalaunan ay pumunta si Crack sa isang lumang bunker, ngunit walang nakitang tao sa loob. Di nagtagal ay nakatanggap ang mga sundalo ng tawag mula kay Colonel Reading sa kanilang radyo. Agad siyang humingi ng tulong sa kanila at sinabing nasa isang lugar siya sa mga burol. Sa pagkakataong din ito ka-recap ay biglang huminto ang transmission, ngunit sa lalong madaling panahon ay napansin nila ang isang signal sa tuktok ng mga burol. Kaya nagpasya si Sarge na maglunsad ng isang rescue operation at inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga armas. Gayunpaman, ang isang lalaki na nagngangalang Napoleon ay nag-aalangan dahil naniniwala siyang dapat muna silang makipag-ugnayan sa punong tanggapan. Nang siya ay hindi sumunod sa utos, ay pinarusahan siya ni Sarge sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na bantayan ang portable toilet ng kampo. Habang naghahanda ang kupunan para sa kanilang misyon, ay pinupunan ni Sarge ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban dahil kulang pa sila sa pagsasanay. Maya-maya ay inutusan niya si Amber na manatili sa kampo. Ang kanyang gawain ay patuloy na subukang makipag-ugnayan sa base gamit ang radyo. Pagkatapos ay pinangunahan ni Sarge ang kupunan sa kanilang rescue operation at naiwan ang 2 sa kampo. Sa daan ay biglang nadulas ang sundalong si Mickey at muntik nang mahulog sa isang butas ng lupa. Ang kupunan ay namamahala upang hilahin siya pataas, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na ang butas ay napakalalim. Dahil dito ay nag-isip si Sarge at binabalaan ang lahat na manatiling alerto sa kanilang kapaligiran. Di nagtagal ay nagpatuloy na sila sa kanilang misyon, ngunit hindi makalakad ng maayos si Mickey dahil na-sprain ang paa niya kanina. Kaya, inutusan siya ni Sarge na bumalik sa base para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa ibang eksena ka-recap ay pumasok si Napoleon sa banyo. Nang nasa loob na siya, ay biglang may isang dugo ang kamay ang biglang nakita niya sa loob.
Si Napoleon ay biglang tumakbo palayo at ipinaalam kay Amber ang tungkol sa nakita niya. Naniniwala ang babae na nagbibiro lang siya, ngunit nang mapansin niya ang takot sa mukha nito ay napagtanto niyang seryoso ang lalaki. Pagkatapos, ang dalawa ay tumungo sa banyo kung saan napansin nila ang isang malubhang lalaki na lumalabas mula rito. Siya pala ay walang iba kundi si Dr. Wilson, ang scientist na misteryosong nawala sa kampo. Patapos siyang ihatid sa kampo, ay nagtanong si Amber tungkol sa mga hiwa sa kanyang katawan. Si Dr. Wilson, na nasa kanyang huling yugto, ay nagbabala sa kanila na sila ay naririto. Sinisikap ng mga sundalo na malaman ang iba pang detalye, ngunit bigla siyang pumanaw nang hindi sumasagot. Dahil dito, ay naguguluhan si Amber sa kanyang biglaang pagkamatay dahil mukhang hindi masyadong malalim ang mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit inakala ni Napoleon na ang hindi malinis na kapaligiran ay nagdulot ng matinding impeksyon sa bukas na mga sugat na naging dahilan upang mamatay siya. Pagkatapos ay sinubukan nilang makipag-ugnayan muli sa base, ngunit nabigo pa rin silang makipag-coordinate. Maya-maya ay bigla silang nakarinig ng pagsabog sa malapit, kaya nagmamadali silang nag-imbestiga. Laking gulat nila nang malaman nilang misteryosong nasunog ang kanilang military jeep. Nawalan na rin ang kanilang mga baril na parabang may sadyang pumipigil sa kanilang pagtakas. Sa ibang eksena ka-recap, ang mga sundalo sa rescue operation ay naliligaw. Ang mga katulad na burol ay nagpapahirap sa kanila na mahanap ang pinagmula ng signal. Sa kalaunan ay napagpasyahan nila na ang pag-akyat sa mga bato ang tanging paraan nila para makapunta sa kanilang destinasyon. Kasabay nito ay nagpasya si Amber na umakyat sa burol upang bigyan ng babala ang natitirang bahagi ng kuponan. Binalaan siya ni Napoleon tungkol sa potensyal na panganib ng pagpunta doon ng mag-isa. Sinubukan niyang tawagan si Sarge sa pamamagitan ng radyo, ngunit nagsimulang tumakbo na ang babae. Maya-maya ay nagsimula siyang makarinig ng mga nakakatakot na mga tinig sa paligid niya at kinakabahan siyang tumawag kay Napoleon. Di nagtagal ay may isang disfigured mutant ang umatake sa kanya sa kanyang likuran. Dahil sa nangyari ay sinubukan ng babae na iligtas ang kanyang sarili. Nang malapit na siyang mapaslang ay dumating doon si Mickey at binaril ang mutant. Pagkatapos, ang nilalang ay gumapang sa isang nakatagong butas sa gitna ng mga bato habang si Amber ay lumapit kay Mickey. Habang nag-uusap sila ay may biglang humawak sa paa niya mula sa malapit na butas. Si Amber ay desperadong sinubukan na palayain siya at mabilis na sumali din si Napoleon para tumulong. Ngunit sa kasamaang palad ay pinutol ng mutant ang binti ni Mickey bago ito marahas na hinila sa butas ng tuluyan. Sa ibang eksena ka-recap, sa wakas ay nagawa nilang maabot ang tuktok ng burol. Gayunpaman ay natuklasan nila ang walang buhay na katawan ni Dr. Foster. Kaya inutusan ni Sarge si Peter na kontakin si Amber sa radyo. Ngunit nabigo silang makipag-coordinate sa babaeng sundalo. Sa sandaling iyon ay nakatanggap sila ng isa pang tawag, ngunit bigla lang itong naputol. Pagkatapos ay iginiit ni Sarge na dapat nilang iligtas ang sinumang nangangailangan at inutusan ang kuponan na magpatuloy sa kanilang misyon. Habang nasa daan ay nakarinig siya ng kakaibang paggalaw, kaya inutusan niya si Crank at Peter na mag-scout sa isang bahagi ng lugar at iniimbestigahan din niya ang isa pang lugar. Ang dalawang sundalo ay nagsimulang kumilos at sila ay maingat na nauna. Di nagtagal ay biglang lumapit sa kanila ang isang lalaking mutant mula sa likuran nila at naglunsad ng isang pag-atake. Mabilis nilang pinaputukan ang nilalang, ngunit naiiwasan nito ang bawat bala nila. Nang marinig ang kaguluhan ay sumugod si Sarge sa pinangyarihan, ngunit hindi sinasadyang nabaril siya ni Peter. Ang iba pang mga sundalo ay nagsisikap na buhayin siya, ngunit huli na ang lahat at namatay si Sarge sa lugar na iyon. Sa resulta ng insidenteng ito ka-recap, sina Peter at Crank ay naiwang na low moral dahil hindi nila nilayon na saktan ang kanilang pinuno. Sumama rin sina Amber at Napoleon sa natitirang bahagi ng kuponan at takot na nakita si Sarge na nakahiga na wala ng buhay sa lupa. Ngunit alam nilang hindi na sila makakatagal pa, kaya dinala nila ang katawan ni Sarge at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay pababa sa burol. Pagkatapos, ang kuponan ay umabot sa isang punto kung saan kailangan nilang mag-rig ng isang linya upang makababa sa burol. Nagpasya silang ibaba muna ang walang buhay na katawan ni Sarge at nagboluntaryo si Peter na samahan siya. Pagkatapos ay gumawa si Napoleon ng double bowline para sa kanilang dalawa at maingat na ipinuwesto ng mga sundalo ang dalawang lalaki. Matapos masecure ang harness ay dahan-dahang nagsimulang bumaba si Peter sa burol. Ngunit nang maayos na ang lahat ay biglang pinutol ang lubid ng isang mutant na naging sanhi ng pagbagsak ni Peter at ni Sarge sa mga bato sa ibaba. Dahil sa nangyari ay napagtanto ng mga sundalo na isa-isa silang pinapaslang sa lugar na iyon. Ang masama pa nito ay ninakaw din ang mga natitira nilang gamit.
Dahil dito ay walang ibang pagpipilian ang mga sundalo kundi ang maglakad sa mapanganib at makipot na burol sa paghahanap ng ibang ruta upang makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating sila sa isang dead end at nakarinig ng ingay sa malapit. Maingat nilang nilapitan ang tunog at nadiskubre ang isang taong lubhang nasugatan. Ito pala ay si Colonel Redding. Dahil sa kanilang nakita ay hiniling ng grupo na ibunyag niya ang lihim ng Sector 16. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Colonel Redding na ang army ay nagsagawa ng search and destroy mission sa lugar. Ngunit ang ilang mga mutant ay nakaiwas na mahuli sa pamamagitan ng pagtatago sa mga minahan. Nagpagulat ito sa mga sundalo at nagtanong sila tungkol sa ruta ng pagtakas. Tumugon ang Colonel na ang tanging pagpipilian nila ay sa pamamagitan ng mga kuweba ng minahan. Gayunpaman, ang mga mutant ay pinapaslang ang mga lalaking kanilang nakikita upang gawing pagkain habang kinikidnap nila ang mga babae para gawing breeding slave. Pagkatapos ay tumawa si Colonel Redding at ginawa ang hindi maisip. Kasunod nito ay nagpasya ang mga sundalo na magpahinga sandali bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Amber at ang isa pang babaeng sundalo na si Missy ay humiwalay sa mga lalaki at umupo sa tabi ng mga bato. Habang nag-uusap sila ay isang mutant ang dahan-dahang sumulpot sa likuran nila. Gayunpaman, ito ay lumalabas na isang bitag na kanilang itinakda. Ang natitirang mga sundalo ay biglang nagpakita at pinaputukan ang mutant at pinatay siya ng brutal. Pagkatapos ay pinagdiriwang nila ang kanilang maliit na tagumpay sa kabila ng kanilang nalaman na marami pang mga mutant ang nakatago sa paligid. Maya-maya pa ay lumayo si Messi sa team para umihi. Kaya isang mutant ang nagkataong nagtago sa mga bato at bigla niyang inatake ang babae. Nakikita lamang ng mga sundalo si Messi habang kinakaladkad siya sa isang kuweba ng minahan. Sa sandali na ito, ang isang lalaki na nagngangalang Stump ang nakikipag-usap sa kanyang kapwa sundalo na si Delmar. Binanggit niya na ang dalawa sa kanila ay maaring bumaba ng burol nang walang anumang mga lubid. Pagkatapos ay makasarili niyang hiniling sa iba pang grupo na manatili hanggang sa makabalik siya. Sinabihan siya ni Delmar na dapat silang lahat ay magsama-sama upang mabuhay. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Stump ang kanyang payo at nagpa siyang tumakas ng mag-isa. Nangako pa nga siyang babalik upang tumulong upang makaalis sila sa kuweba. Pagkatapos, ang natitirang bahagi ng kuponan sa kalaunan ay dumaan sa isang lihim na hatch na umaabot ng malalim sa lupa. Nagpasya din silang bumaba ng paisa-isa. Pagkalapag nila, ay maingat silang lumakad sa daanan sa ilalim ng lupa. Sa kabilang eksena ka-recap, si Stump ay kinakabahang naglalakad sa lugar dahil mag-isa lang siya. Umakyat siya sa mga bato at nakarating sa isang malaking kuweba na patungo sa loob ng burol. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay nagpa siya si Stump na bumaba pa sa burol. Ngunit sa sandaling iyon ay isang mutant ang lumabas mula sa kuweba at tinadtad ang isang braso niya. Ang kawawang si Stump ay hindi makahawak ng maayos dahil sa kanyang sugat at di nagtagal ay nahulog siya na naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sa ibang lugar ka-recap, ang natitirang mga sundalo ay nasa isang sapa. Habang naglalakad sila ay napansin ni Napoleon si Amber na may hawak na bala sa kanyang bulsa. Sinabi ng babae na iniingatan niya ito para sa kanyang sarili kung sakaling maging di maganda ang sitwasyon. Maya-maya ay muntik na siyang madula sa sapa ngunit nakakapit siya ng mahigpit sa semento. Sinubukan ni Napoleon ang kanyang makakaya na hilahin siya pataas ngunit pareho silang nahulog sa malalim na yungib. Sa takot na atakihin ang kanilang mga kaibigan ay nagpa siya sina Crank at Delmar na gamitin ang malapit na beam upang bumaba at para makasama silang muli. Sa pagkakataon ding ito ka-recap ay dinala ng mutant si Messi sa isang lihim na pugad at sinusubukang pilitin siyang halikan. Kinagat niya ang dila nito at sinipa ang mutant bago tumakbo palayo. Sa kasamaang palad ay hindi siya nakataka sa higanting pinuno ng mutant na si Hades. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Messi sa isang mesa at brutal na ginagalaw ang babae habang sumisigaw ito ng tulong. Sa ibang eksena ka-recap ay nahanap ng isa pang mutant si Amber at hinawakan siya sa leeg. Pilit niyang sinusubukang halikan siya ngunit mabilis na binasag ni Napoleon ang kanyang ulo gamit ang isang bato. Sa sandaling ito ay may isang bulag na mutant ang dumating doon. Sumisinghot siya sa lugar at sinusundan ang dalawa habang maingat silang umaatras nang hindi gumagawa ng ingay. Pagkatapos ay natuklasan ni Amber ang isang lihim na hatch sa malapit at mabilis silang nakapasok. Di nagtagal ay nakaharap nila ang isa pang mutant ngunit sa halip na atakihin sila ay pinahintulutan niya silang manatili sa kanyang lungga. Hindi nagtagal ay dumating si Crank at Delmar malapit sa hatch ngunit sinisinghot sila ng bulag na mutant mula sa malayo. Mukhang matalino ang mutant na ito dahil kumuha siya ng baril at nagsimulang magpaputok sa iba't ibang direksyon. Nagawa ni Crank na patayin ang mutant ngunit si Delmar ay nabaril din sa braso.
Sa kabila nito ay nagpatuloy sila sa paglalakad at sa huli ay muling nagkita-kita ang grupo. Pagkatapos ay dinala sila ni Napoleon at Amber sa loob ng pugad kung saan natagpuan nila ang palakaibigang mutant. Sa una ay nag-aalangan silang magtiwala sa kanya, ngunit inihayag ni Amber na siya ang nagligtas sa kanila. Pagkatapos ay dinala sila ng mutant sa isang pugad na puno ng mga nabubulok na bangkay at mga bahagi ng katawan ng tao. Nang makita ni Crank ang patay na katawan ni Mickey, ay nagalit siya at sinubukang atakihin ang mutant. Ngunit pinigilan siya ni Delmar sa takdang panahon. Lumingon si Crank at nadiskubre niya na ang kanyang kaibigan ay may dugo sa kanyang bibig. Nabaril pala hindi lang ang kanyang braso, kundi pati ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay hindi na nakasurvive ang sundalo at namatay, na nagpapalungkot sa kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena ka-recap ay dinala sila ng palakaibigang mutant sa kuweba patungo sa labasan. Ayaw pang tumakas ni Amber dahil gusto niyang iligtas si Messi. Sinusubukan ni Crank na ipaintindi sa kanya na malamang ay patay na si Messi at dapat na lang silang tumakas dito. Gayunpaman, nanatiling determinado sina Amber at Napoleon na hanapin si Messi at nagtakda sila sa kanilang misyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakakita si Crank ng isang kahon ng mga dinamita. Binabalaan siya ng palakaibigang mutant na huwag hawakan ito, ngunit hindi pinansin ni Crank ang kanyang payo at inalis ang kahon. Ito ay hindi sinasadyang na-trigger ang dinamita at sumabog ito. Sa ibang lugar ka-recap, sa kanilang paghahanap kay Messi ay pinatay ni Napoleon at Amber ang isa pang marahas na mutant. Sa kalaunan ay nakarating sila sa pugad ni Hades at nasaksihan ang kanilang kaibigan na walang awa na pinagsasamantalahan. Sa isang matalinong galaw ay nag-record si Amber ng voice message sa kanyang cellphone at inilagay ito sa malayo upang lumikha ng distraction. Nang imbestigahan ni Hades ang ingay ay sinamantala ng mga sundalo ang pagkakataon na palayain si Messi. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya at marahas na pinatumba si Napoleon. Pagkatapos ay pinunteriya niya si Messi at binuhat ito bago pa ulit-ulit na hinampas sa lupa. Nang makita niya ang sinapit ng kanyang kaibigan ay ginamit ni Amber ang kanyang huling bala para barilin si Hades sa ulo. Ngunit kahit natamaan na ang kanyang utak ay hindi siya namatay. Sa halip ay sumugod siya kay Amber, hinawakan siya sa liig at sinakal siya sa pader. Nang tila papatay na siya ay tinusok siya ni Napoleon ng sibat sa kanyang likod. Sa wakas ay bumagsak ang halimaw at ang tatlo ay nagpatuloy sa pagpaslang sa kanya gamit ang iba't ibang mga armas. Si Napoleon ang naghatid ng huling atake habang tinutulak niya ang isang baril sa bibig ng nilalang. Pagkatapos, ang tatlo ay lumabas sa minahan na hindi alam na sila ay pinapanood pa rin ng isang mutant. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!